purihin natin ang Diyos na buhay. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak po para kay Yahweh El Shaddai. Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen! Lahat po ay matagumpay sapagkat tayo po ngayon muli ay nasa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. 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 Dahil isa pa pong pinagpala, dahil po ngayong Friday ay may dalawa po tayong baguhan. Amin po itong tinatawagan, mga sister. Amen. May bago po tayo, dalawa, kaya bless po ang Friday. Amen. Mga choir, ready na ba? Amen. Amen. Ready na. Mga kapatid, tumayo po ang lahat. Atin pong i-welcome ang ating sister. At mga sister, lapit po kayo. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa siyang manahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya nagagalak na magkasama ka. Sa pananalig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Glory to God. Ang mga sister, ipapaliwanag lang po namin kung ano po ang ibig sabihin ng El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga pinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa, siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbuhatan ng buhay at kinabubuhay ng isang katauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso, kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal, espiritual at higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen. At ito sister, ang panyo po. Dito po nakasulat ang Salmo 91. Guide po natin yan sa pagdadasal po natin ng alas 6, alas 12 at alas 6 po ng gabi. At kahit ano pong oras kung kayo po ay nabibigatan, yan po ang guide. Saka po, ang gawain po ng Friday group, Monday to Friday po dito sa St. Joseph at sa Sabado naman po sa Secret Heart, tapos po pag Sunday sa Saikong. Sana po, ano pong pangalan nyo, sister, at saan po kayo sa atin at saan po dito sa Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-welcome sa amin dalawa dito sa El Shaddai. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Nia. Yun ang tawag sa akin ng aking amo.
Bali, Niña Dicena po, from Valenzuela City. Salamat po. Hello po, good morning. Ako po pala si Jessa, pero yung tawag po talaga ng amo ko sa akin, Shobi. Opo. Ano po, sa Cotabato po ako. Then, Amen. Mga sister, sana po, welcome po sa gawain ng El Shaddai. Sana po, hindi to ang una't huling makikita po namin kayo dito sa gawain ng El Shaddai. Maraming salamat po sa pagdalo at okay po, pwede na po kayong umupo. Maraming salamat po. Amen. Mga kapatid, tayo na po ay magpatuloy. Alam ko po na ang lahat po na dumaan ngayong week na ito ay mga pinagpala. Amen po? Amen. So, sino po ang unang maghahayag po ng biyaya ng ating Panginoon? So, ako na lang po muna kasi wala pa po, siguro nagre-ready pa po kayo. So, ako po magpapasalamat sa Panginoon sapagkat nito pong nakaraang week, medyo po masasabi kong pasalamat ako sa Panginoon dahil yung anak ko po, nilaro daw yung alaga ng kapatid ng asawa ko yung aso. Ngayon po nakagat siya. Buti nga po, nagsabi po siya sa akin, hindi ko po ini-expect kasi po ang anak ko, kapag may mga aksidenteng, natatakot po siya magsabi sa akin. Thanks God po, nagsabi siya, kaya hindi rin po ako nakatulog nung gabing iyon ang sinabi ng anak ko, kaya agad-agad ko pong tinawagan yung asawa ng kapatid ko na painjikan po siya, kasi siya na hindi pa po nagtatanggal yung ngipin, kaya po talaga ako'y takot. So, awa naman Panginoon po, pinaturukan din ng asawa ng kapatid ko. After 2 days po, nung naturukan po yung anak ko, namatay po yung aso. Kaya sabi ko, Lord, salamat po kasi sinave niyo po yung anak ko. Ngayon po, naturukan na po siya ng isa, sa susunod po, sa 21, isa pa po. Kasi alam ko po, 3 turok po yung. Kaya, Lord, binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat sa iyo dahil po dakila niyo po talaga. Amen. Amen. So, sino pa po? Meron pa po? Sige, sister. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai sapagkat God is real talaga siya sa buhay ko. Sapagkat hindi niya ako iniwan noon at magpakailanman. Sa anuman mga pagsubok sa buhay ko, sa mga suliranin, ay nandiyan siya lagi sa akin. Basta lagi natin nasa puso natin siya na hindi tayo nag-iisa sapagkat lagi natin siya kasama. Kasi nung last month, doon po ako sa Shanghai, one time 2 weeks po ako doon sa nursing home sa hospital sa Shanghai po, nag-aalaga po ako kay Lola. Wala po akong tulog. Every minute, tawag ang pangalan ko. Basta ang lagi ko lang iniisip na kapag mahal mo ang trabaho, ay naging madali na lang ang lahat. Kaya ang lagi kong iniisip sa sarili ko, ini-enjoy ko na lang. Kasi ang nakapaligid sa akin ng mga caregiver doon, ng mga Chinese, pinadarama nila sa akin ang pagmamahal. Nang sabi nila na, grabe ka, more patient ka talaga. Sabi ko na, isa lang naman talaga ang inahawakan ko. Pag marunong ka lang magmahal, ibabalik rin sa iyo ang pagmamahal. Kahit man wala man sa akin ang para sa akin, hindi pa sa dumating yun. Pero, iniisip ko pa rin na sana na marunong rin mag-massage yung maging asawa ko. Thank you, Lord, na salamat at amen po. Amen. Praise the Lord. Oo nga po naman. Kaya tayo lang po ay laging lumapit sa Panginoon sapagkat ang Diyos talaga pong walang imposible sa Kanya. Amen. Amen po. Sige po, tayo na, mga kapatid, tayo na po ay tumayo. Tayo na po ay magpapatuloy sa pangunguna po ng ating opening prayer na si Sis Delia Pacana. At syempre po ang El Shaddai Gospel Music Ministry. At sa pangunguna po ng maghahayag ng mabuting balita na pangungunahan po ni Brother Bay Gonzales.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, El Shaddai. Hallelujah. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama nga makapangyarihan sa lahat. Yahweh El Shaddai ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya minsan pa muli, O Diyos, sa mga oras nito, kami, O Lord God, lumalapit sa iyo, Lord God, na patuloy kami, O Lord God, Jesus, maglilingkod sa iyo, dahil ikaw ang tumawag at pumili sa amin sa karamihan. Panginoon, sa mga sandali nito, inilapit po namin, O Lord God, Jesus, hallelujah, ang aming preacher, si Brother Bay Gonzales. Hallelujah, balutin mo siya ng iyong kapangyarihan na banal na dugo, na hindi po siya malinlang ng kalaban. Kundi, Lord God, gamitin mo siya mightily and boldly for the glory of your name. Pagbalain mo ang banal na salita na nais mo ihayag niya, Panginoon, sa araw nito. Sundan mo ng tandag kababalagan at magyari ang iyong kalooban sa bawat mga anak mo sa pangalan ni Jesus. Lord, give us the divine knowledge, divine wisdom, divine understanding na maunawaan namin ang iyong banal na salita na maging daluyan, Panginoon, ng aming pag-grow sa aming buhay spiritual sa pangalan ni Jesus. Ama, pagpalain mo, Lord God, ang mga gospel choir. Balutin sila ng iyong kaparat banal na dugo para hindi po siya malinang ng kalaban at higit sa lahat, by the power of the Holy Spirit be upon them, O Lord God. Pagpalain mo ang worshiper leader, ang mga awiting inihanda nila, Panginoon. Sundan mo ito ng tandang babalagan, O Lord God, na ito makarating sa banal na trono, O Lord God. At ibuhos ang pagpapala sa aming mga anak mo sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa iyo namin hinabilin, pinagkatiwala ang lahat ng mangyayari at magaganap. Sa araw nito, ang kinin namin, O Lord God, may himala ka, Panginoon, na gagawin sa mga pre-request namin, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, we claim in the name of Jesus, victory upon victory. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Mga kapatid, inanyayan namin kayo na itaas natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. We praise you, Lord Jesus. You deserve, O Lord Jesus. You deserve the glory, O Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor.
na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sabihin natin, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Handa na po ba tayong magpuri? Amen. Lord, sumayaw? Amen. Umawit sa ating Diyos na buhay? Amen. Glory to God. Hallelujah. Ayon sa awit 63 verse 7, pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Amen? Lahat tayo ay sumayaw, umawit sa ating nag-iisang Yahweh El Shaddai. Amen? Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Hihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Amen. Hallelujah. Woo! Once again, ako ay nananabik. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito Nananabik. ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sayaw na nga, Sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalakan, sa pananabik ng aming puso na ikaw po'y muli naming makasama. Maraming salamat, Lord, sa bagong buhay na iyong pong ipinagkaloob
kaloob, bagong pag-asa sa araw na ito. Amen. Amen. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Atin pong pakinggan ang 1:1, chapter 4, verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Amen. Napakagandang verse. Ano ho? Kaya po, sige po, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating pong puso. Pumikit po tayo mga kapatid at hayaan po natin na tayo po ay handugan po natin ang awitin ng ating Panginoon. Amen. Lord, sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan, patuloy kami, Lord, na magtitiwala sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti at mapagmahal na Diyos. Amen. Kaya naman, Lord, kahit sa kabila ng mga kahinaan at aming mga pagkukulang, hindi mo po kami pinabayaan, bagkus patuloy mo po kaming kinakalinga, patuloy mo pa rin po kaming pinapalakas. Lahat po ng mga biyaya na higit pa sa kaya naming isipin at kaya naming hilingin na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa walang hanggang pag-ibig mo po para sa amin. Lord, hayaan mo na sa awiting ito na aming ihahandog sa iyo, Panginoon, ay maipadama namin ang aming walang hanggang pagmamahal sa iyo, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you, even though I hurt you most. Oh Lord, I thank you for saving my life. Once again, ulitin natin mga kapatid. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you, even though I hurt you most. Oh Lord, I thank you for saving my life.
just love you, Lord. We always love you, We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erham Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the Atlas on her east, you are the sun who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erham Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise you, we glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the
Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I Will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos noon at ikaw ang Diyos ngayon magpakailanman. Ikaw ang nangako sa amin na sa iyong pag-akyat sa langit, ika'y muling magbabalik sa wakas ng panahon. At mapalad ang mga taong natin tapat hanggang wakas sapagat sila lamang ang maliligtas. I-bless mo, Panginoon, ang mensahe mo ngayon. Ang iyong muling pagbabalik ay nagpapakita na sa mga panahong ito. Panginoon, i-bless mo yung lingkod na mandaluyan na yung mga salita. Ganun din po ang lahat ng mga nanonood sa YouTube, sa Facebook. At ganun din ang mga nandito ngayon sa St. Joseph Parish Church. I-bless mo, Panginoon, ang Friday group na wala silang inaasahan, wala silang inintindi, kundi hanapin ka at patuloy kang katagpuin sa lugar na ito. Lord, kung paano ka lang kinakatagpo, sila rin po may pangangailangan, katagpuin mo rin ang kanilang pangangailangan. Sa iyo namin pinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Yeah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So, brothers and sisters, sabi ko nga, no, Lord, anong topic natin? Second coming. No? Napakalinaw yung sinabi niya. Malapit na akong bumalik. No? Kung inyo pong makikita yung kaguluhan sa mundo, yung mga lindol, gutom, awayan, na wala ng puknat ay sign of the second coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang Bible may tinatawag na Genesis sa umpisa, ang dulo ay Revelation. In the last days, ngayon na po yun, God the Father, Creator, God the Son, Savior, God the Holy Spirit. Itong last days, ito yung panahon natin. Ang Book of Revelation, nagtatalakay lagi about second coming of Lord Jesus Christ. Kasi yan po yung dulo ng Biblia. Wala na po kayong mababasa sa Biblia. Dulo na po tayo. Sa pananampalataya ng mga Kristiyanong Katoliko, ang sentro ng pananampalataya natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Naroon na po tayo sa dulo, sa wakas ng panahon. Noong si Kristo umakyat, 2,000 years ago, ang sabi niya, I shall return. Kung si MacArthur nga nagsabi, I shall return, bumalik siya yung pakayan Diyos. Nangako, ang sabi niya, I shall return, coming again. Kaya yung mga tao nakatingala sa langit, sinabi na angel, uy, magsigawa kayo. Yung Kristong nakita nyo umakyat, makikita rin yung bababa yan. No? So ngayon, ito ang sinasabi ng Bible. In the book of 1 Peter, chapter 1, 6, 7, hanggang sa verse 9. Be glad about this, even though may now be necessary for you to be sad for a while because of the many kinds of trial you suffer. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Even gold, which can be destroyed, is tested by fire. And your faith, which is much more precious than gold, must also be tested. So, that many endure, then you will receive praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed. You love Him, although you have not seen Him. And you believe in Him, although you do not now see Him. So you rejoice with a great and glorious joy which word cannot express, because you are receiving the salvation of your soul, which is the purpose of your faith in Him. Ito dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay
Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman. Ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Magalak Glory to God. ang mga pinagpala ng Diyos. Amen. Kami nananabik Sa iyong pagbabalik, Pagkahari mo'y dalangin makamit na ikaw ay makapiling sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik liglig. Kami nananabik sa iyong pagbabalik. Pagkahari mo'y dalangin makamit na ikaw ay makapiling sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik liglig. Salamat! Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito'y binago mo. Taglay ang kalusugan, kaloob mo, El Shaddai. Sa iyo ngayon'y ibalik ang tagumpay. Kami nananabik sa iyong pagbabalik. Pagkahari mo'y dalangin makamit na ikaw ay makapiling sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik liglig. Purihin ang ngalan mo, ikaw ay sambahin. Salita mo'y aming tataglayin. Sa puso't kalooban, laging iingatan. Aawitan ka ngayon at kailanman. Kami nananabik, praise the Lord, sa iyong pagbabalik. Pagkahari mo'y dalangin makamit na ikaw ay makapiling sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik liglig. Biyaya mong hatid, siksik liglig. Biyaya mong hatid, siksik liglig. Champion! Amen. Amen. Bakit kaya nananabik tayo sa kanyang muling pagbabalik? Kasi tapos na lahat. No? Bakit tayo pa niya mupo? Okay? Alam nyo, ang dapat bigyan focus ng pansin ngayon, pagbabalik ni Kristo. Kasi, yan naman talaga ang dapat
atin pong pagtuunan ng pansin. Lahat ng blessing, pagpapala, mga ano lang yan, mga susunod na yan. Pero ang pinakamaganda yung paghanda natin, yung ating kaluluwa. Amen? Alam niyo po mga kapatid, Christ's second coming, hindi naman babalik si Kristo sa hindi mananampalataya sa Kanya. No? Yung mga napahamak, ay masusunog talaga yon. No? Ang babalikan ni Kristo, yung pong naniniwala, nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Ikaw yun, ako yun, tayong lahat yun, yung Kanyang babalikan. Amen? Ngayon, sabi naman ng iba, pwede ba, brother, wala nang pagsubok? Hindi pwede yun. Pwede ba wala nang problema? Hindi rin pwede yun. Kasi God is a God of purpose. Sabi nga niya dito sa verse 7, no? Sabi niya, tingnan ninyo ha, their purpose is to prove that your faith is genuine. Ha? Gusto lang malaman ni Lord, kaya pinapadaan sa pagsubok ang mga mananampalataya para malaman ni Lord kung sino yung totoo. Pag sinabing genuine, mayroong ginto na piki, mayroon ding ginto na genuine. At ang ginagawa ng mga alahero para malaman na 100% pure ang ginto na yan, kailangan yan ay sunugin. Ha? Kasi ang ginto, pag hindi mo sinunog yan, hindi mo alam kung ilang karats yan. Ha? Kasi ang apoy lamang ang pwedeng maghihiwalay, ipinaghihiwalay ng apoy ang tunay at hindi tunay. No? For example, yung bakal. Bakit may junk shop? Kasi yung mga lumang bakal, pwedeng ibalik sa tunay na bakal. Kailang dalhin yan sa tunawan. Isa yan sa negosyo namin ni Doña Carmen, yung ating kumare. Lahat ng bakal, pera yan. Kalaban nyo ang negosyong junk shop. Marami dyan naging milyonaryo. Bakit? Mamumulot ka lang. Sabi nga doon sa pinuntahan namin, sige, hakutin na nyo yan. Alam mo ba yung SM Mall of Asia? Mayroong bidding lahat ng mga junk shop sa buong Pilipinas. Ang nanalo doon, membro ng El Shaddai. Pag nanalo ka noon, lahat ng scrap ng Mall of Asia, hakutin mo. Iyo lahat yan. Walang bayad yun. Dumating si Henry C. Yung isang membro natin ng El Shaddai ay may tali ng panyo sa ulo. Akala mo si Mang Kipweng? Sabi ni si ang dami doon, labas. Ikaw iwan. Kami, Brother Mike, best friend. Alam ko hindi mo ako bibiguin. Bago mag-Disyembre, kailangan linis lahat buong Mall of Asia. Ha? Binigay sa kanya yung in-award sa kanya. 6 na taon na pabalik-balik siya sa tunawan. Diretso sa tunawan yung inahakot ng mga bakal, plastic, pati po yung, tingnan mo pati plastic, tinutunaw. Ha? Amen po ba? O yung mga bakal na yon, tinunaw, pera na. Kasi hindi pwedeng, hindi mo tunawin. Ha? Ngayon, sabi nga, dadaan sa proseso.
Sabi nga sa mga abogado, rule of law. The rule of law. Batas. Na, dumaan sa batas. Tayo naman dumaan sa proseso. Lahat ng mga Kristiyano, Kristiyanong totoo, Kristiyanong piki, Kristiyanong puro bunganga, pero pabungga. Kaya dalawang Kristiyano, ha? Kristiyanong mabungga at Kristiyanong mabunga. Yung mga Kristiyanong mabungga, purma lang yan. Puro praise the Lord, hallelujah. Makita mo sa buhay nila, wala namang pagbabago yon. Pero yung mga Kristiyanong mabunga, nakikita sa kanila ang bunga ng Espiritu, mapagmahal, matyaga, at lahat ng katangian na ang bunga ng Espiritu na sa kanila. Amen po ba? Bunga, hindi mabunganga, kundi bunga. Di ba naghanap si Lord doon sa puno ng igos, puro dahon? Sabi ni Lord, wala kang kwenta, puro ka dahon. Sinumpa ni Lord yung puno ng igos. Kinabukasan, sinabi ni Pedro, Panginoon, tingnan po ninyo yung puno ng igos, namatay. Sabi ni Lord, bunga ang hinahanap ko, hindi naman dahon. Kaya yung mga dahon na Kristiyano, susunugin yan. Anong ginagawa ng mga nagwawalis na mga kuwan sa kalsada? Yung mga dahon na nalalaglag. Ha? Iniipon nila, sinusunog, dahon. Pero yung bunga, ang bunga pag nalalaglag, hindi na mamatay, nagpuproduce ulit siya ng buhay. Amen? Yon. Kaya ang sabi dito sa ating binasa, kung ang ginto ay pinadadaan sa apoy, yun pa kayang inyong pananampalataya na dapat dumaan sa apoy ng pagtitiis, sa apoy ng pagsubok. Amen. Kayo mga estudyante, ako kasi, nakwento ko na sa inyo, matalino ako. Hinahanap ko yung mga mayayaman na bubo na hindi nag-aaral. Akin na yung notebook mo. Akin na yung libro mo. Ako mag-aaral. Pero, hindi ko ibibigay yung 100% na answer. Hanggang 80% ka lang. Kaya pag may examination na, tapos kukumusin ko na yan. Punta ko sa labas, sa basurahan. Susunod naman yung kulokoy, oh. Kinukuha yung nasa basurahan. Asindero siya. Ako asin lang. Sila may asindero. So, ang sarap mag-aaral no? Hindi ka mamaliitin. Kaya pag tinawag yan, mga teacher, Hernani Gonzales, Sir, Ma'am, ikaw ang checker ngayon. Sa probinsya, pag ikaw ay 92, 100%, ikaw ang mag-check ng lahat ng test paper ng iyong mga kaklase. Na-maintain ko po yon from elementary, yung kuha na yon, yung ano na yon, no? Pero hindi ako, nung grade 6 na ako, may kaklase akong maganda, basta Elizabeth yung pangalan, ni Miss Tisa. 18 anyos. Ako naman, mga 14. Sabi ng guro namin, ang teacher namin binata, hindi ko alam, girlfriend pala ni teacher. Sabi niya, Heran, binulungan ako. Diyan mo paupuin si Kwan sa tabi mo, ha?
pag may exam, pakopyahin mo. Ah! Woo! Kaya lang, hindi na ako pumayag noon. Kasi, nung graduation na, inilagay lang ako sa third honor. Tapos yung tinuturuan ko ay second honor. Eh wala namang utak yun. Sa akin lang nangungupya. Ang ginawa ko, sobrang sama ng loob ko. Naghanap ako ng siyok. Tong! Tawag ng tawag sila. Sa entablado, hindi ako umakyat. Paano? Sabi ko, pambira itong teacher ko. Kumukopya lang sa akin yung girlfriend niya, tapos mas mataas pa kaysa akin. O yan. Alam mo, na ang mga teacher, tuwang-tuwa sila pag matalino ka. Amen? Si Lord, sinabi niya, dapat maging matalino kayo. Huwag kayo magiging bobo. Kaya sinabi sa Hosea, sabi doon, 6, my people perish because of kabubuhan. Because of lack of wisdom, lack of knowledge, napapahamak ang aking bayan. Amen po ba? Kaya sabi ni Lord, come, learn from me. Mag-aral kayo sa akin. No? O yan din ang purpose kung bakit may examination, kung bakit may board exam, para testingin yung nalalaman mo sa school. Kung ikaw ba'y nakikinig, kung ito ba ay pinag-aralan mo. Pero pagdating ng examination, itlog. Bakit na itlog ka? Kasi bulakbol ka, hindi ka nakikinig, absent ka sa klase. Ganon din pagdating ng panahon, ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa langit, kundi yaon lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen po ba? Kaya lulustahin tayo. Pagdating ng panahon, bistahin tayo. Hindi lustahin, bistahin. O ito si Kwan, isinasabuhay yung salita ng Diyos. Ito, mabait to. Pero itong isa, nakikinig ng salita ng Diyos, bida naman sa chismisan. Amen? Wala mangyayari sa buhay. Kaya pagdating ng panahon, pagbalik ni Kristo, hindi na katulad itong grupo. Kanya-kanya na tayong harap sa Kanya. No? Amen? Sister Cindy, haharap yan kay Lord. Ako haharap din sa Panginoon. Yung lahat ng ginawa ni Sister Cindy, nakalista yan kay Lord. Ito ang listahan ng iyong buhay. Amen? Mayroon ding listahan para kay Duming, para kay Jeffrey, para sa mga choir, kay Juby, para sa lahat. Haharap tayo isa-isa sa hukuman. Dahil pagdating ni Kristo, siya po'y isang judge, isang hukom. At huhukman niya ang lahat ng tao batay sa kanyang mga ginawa. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yon. So, ang ginto, dinadalisay sa apoy ng pagtitiis sa
kwan doon, sinusunog para malaman kung talagang genuine o siya'y dalisay. Kaya awitin na lang nyo, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok kay parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ano sinabi sa verse 8? Sabi niya, you love Him, although you have not seen Him. Minahalan niyo ako kahit hindi niyo ako nakikita. Sabi ni Kristo, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan na di kayang ilarawan sa salita. Kaya pagdalaw natin, pag-uwi natin dito, pag may tawag ng mga problema doon sa probinsya, parang sinasabi, Lord, kilala mo ako. Alam mo, Lord, kung sino ako. Panginoon, di pa maiksi ang kamay mo upang abutin mo yung pamilya ko doon. Pagdasal mo palang ganyan, inunat na, nakita niyo yung kwan doon, yung Kristiyano na parang impyerno na yung kwan. Kitang-kita niya ang kamay ni Lord, nakaganon. Doon sa bahay niya, hindi nasunog sa Los Angeles ang bahay niya. Alam mo ang kwan niya? Salmo 91. Kaya sa uluhin na ninyo yung Salmo 91. Tigas ng ulo. Psalm 91 ang sabi niya, iniligtas ni Yahweh ang aking bahay na yung mga apoy, parang binalot yung bahay niya ng apoy pero hindi nasusunog. Amen? Pagkatapos, tatawanan niyo yung simbahang Katoliko, tingnan niyo yung chapel doon, simbahang Katoliko, hindi nasunog. Pero yung mga, kuwan ng mga born again, sunog! Bakit? Galit kayo sa mga Katoliko? Sabi ko, oy, kayo mga born again na nanlalait at mga pintasiro, kasi hindi daw tayo maliligtas, kasi sinasamba natin yung mga santo. Bakit mo sinasabing sinasamba ko yung santo? Hindi ko naman sinasamba yan. Hindi, itapon mo yan. Bakit? Ikaw ba bumili niyan? Sige nga, itapon mo yung kwadro, picture ng nanay mo. Sunugin mo yung picture ng tatay mo, ng lulo mo. Bakit hindi nasunog yung kwan ni St. Joseph doon? Pati yung kwan ni Mama Mary, hindi nasunog. Ang bahay nasunog, pero yung kwan ni Mama Mary, may usok, wala. Dahil mahal na mahal ni Jesus si Mama Mary. Dati, galit ako kay Mama Mary, galing ako sa Baptist Church. 2 pong Baptist Church.
Conservative Baptist Church at saka yung mga charismatic. Diyan po nanggaling sa Baptist Church yung Maranatha Church. Yung nag-compose ng mga awiting makalangit. No? Alam mo, huwag kang magyabang na ikaw born again na. Baka yung O magiging U, maging born again ka. Dapat magpakabait ka. Amen po ba? Huwag mong ikumpara ang paniniwala mo sa iba. Kasi si Kristo ay Katoliko. Makukontrobersya na naman ako niyan. Bakit Katoliko si Kristo? Si San Pedro Apostol, kauna-unang papa sa Roma. Di Katoliko si Jesus. Pinaka-head ng apostolis niyo, Katoliko. Head ng mga apostol, iniwan ng susi ng langit at iniwan ng tupa ng Diyos. Kaya ikaw at ako, mga tupa tayo ni Jesus na pinagkatiwala sa simbahang Katoliko at pinagkatiwala kay Brother Mike. Si Brother Mike ang ating pastol. Amen? Si Brother Mike naman nagsugo ng misyonaring pastol. Kaya dumating sa inyo noong October 18 ang isang Bisayang pastol. Na pagdating ko pa lang sa airport, binalian na ako ng paa ng demonyo. Akala ng demonyo, masindak niya ako. Oy, demonyo, kilala kita. Wala kang ibang ginawa kundi hadlangan ang plano ng Diyos. Amen? Kaya habang ako nabubuhay, magpapagamit ako sa Diyos. Anywhere, everywhere. Hindi ako sumusuko sa misyon. Sino inutusan doon sa lugar ng mga wakwak, mga aswang? Ako. Sa Sikihor, sa Bohol, yung mga mangkukulam, ako ang inutusan doon. Yung umuulan ng missile doon sa Israel, akong inutusan doon. Pero dito na, nakabawi naman ako. Dito sa Hong Kong, blessing. Palapakan natin ng Bakit? Dito hindi ako mainip dahil Monday to Sunday ang mission ko. Kaming mga mangangaral, lumalakas kami pag ngawa kami ng salita ng Diyos. Pero pag kami tumigil na sa pangangaral, magbabackslide yung mga pastor at preacher na yan. Dahil ang buhay ng mangangaral sa pangangaral. Ang buhay ng attender sa pag-attend. Ang buhay ng choir sa pag-awit. Ang buhay ng gitarista, mga pianista, si Duming, ang buhay nila sa pagtugtog. Ang buhay ng chismusa sa pagchichismes. Lahat ng buhay kasi alamin ninyo, lahat ng buhay may katapat yan. Pero ang buhay ng tunay na mananampalataya naghihintay sa muling pagbabalik ng kanyang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yan. So pagkatapos na ikaw ay tumanggap ng iba't ibang mapagsubok, hindi ka naman pababayaan ng Diyos, ikaw ay nagtagumpay. At nasuri ka na ng Panginoon, ay ito, tunay na anak kong ito. Christ second coming, believers' faith of will be found to praise. Will be found to praise. Sabi ni Lord, sa dulo, kayo'y magpupuri at magpapasalamat sa lahat na nangyari sa buhay ninyo. Kaya ang sinabi ng 1 Thessalonians 5:18, ipagpasalamat niyo sa Diyos lahat ng pangyayari sa buhay ninyo sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, Christ second coming, Christ, believers look for. Ano yung makikita ng mga mananampalataya? Ito. Matutuwa kayo dito. Philippians 3:20, ganito ang pagkasabi ng Philippians 3:20.
20. Ganito ang sinasabi niya. We, however, are citizen of heaven. And we, sabi dito, we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. Yan. Sabi dito ni San Pablo Apostol, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Amen? Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Dito kinuha ni Brother Mike kasi siya nag-compose niyan. Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Alam mo? Kailan kinumpos ng awitin na yon? Noong kasagsagan ng Y2K, yung kasagsagan ng millennium bag, nang akala ng buong mundo, babalik na si Kristo sa year 2000. Dahil every year 2000, mayroong big event ang mundo. Alam namin mga ngaral yan. No? Kaya kung tayo po ay 2025, pero ang pinaghihintay ng mga Kristiyano ay yung year 2000. Kasi every 2,000 years nagkakaroon ng kaganapan ng mundo. Ulitin ko pa ba yan? Simula sa likain ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, going to Noah, dahil sa kasama ng tao, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha, year 2000 yun. After Noah, nag-umpisa po ang kalendaryo, papunta na kay Jesus Christ. Another 2,000 years. Nung umakyat si Jesus sa langit, nag-umpisa ang kalendar. Ngayon po, 2025 years. Na dapat, kung susumahin, nung year 2000, mayroong malaking mangyayari sa mundo. Amen? Kaya lang, hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Ako nung year 2000, kaya nandito ako, sabi ng mga kapwa ko preacher, Sir, magpaalam na kayo, bakit hindi na kayo makauwi? Kasi, dumating ako dito, December 29. At dito ako magpapalit ng taon, 2,000 years. Ay, year 2000. Noong millennium bag. Ako naman, sabi ko, Lord, pag dumating ka at natutulog ako, Lord, please, huwag mo naman akong iwanan. Pakigising na lang. Sabihin mo sa iyong mga anghel, gisingin niyo si Bay. Kasi natulog po ako ng alas 9 ng gabi noong Y2K na yon. Ang mga workers noon, punong-puno yung kwan. Naghahanda sila, Brother Bay, maghahanda na tayo. Sabi ko, ano ang paghanda natin? Darating na ang Panginoon. Sabi ko, ano na ba kayo? Ready na ba kayo? Baka magunaw na ang mundo, Brother Bay. Matulog ako. Kung magunaw man ang mundo, bakit may magagawa ka ba pag nagunaw ang mundo? Don't panic. Ikalagay mo sa kamay ng Diyos. O pagdating ng hating gabi, alauna, ginisi ako, Sir, wala namang nangyari sa mundo. Ay, sinasabi ko sa inyo pangungunahan pa niyo ang Diyos. Okay? Ito ang dahilan kung bakit hindi pa ginunaw ng Diyos ang mundo. Sa verse 9. Second Peter chapter 3 verse 9. Second Peter ito, hindi to. Dalawa kasi ang Pedro
First Peter, Second Peter. Second Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik si Lord. Yung Los Angeles, nagalit na si Lord dahil ininsulto na nila. Blasphemy po yung ginawa nila sa Diyos Espiritu Santo. No? Kaya hanggang ngayon mapatay-patay yung apoy. Amen? Sinampulan na tayo ng Sodom and Gomorrah. Di pa rin natuto ang tao. Sin City. Tingnan po ninyo. May bahay doon, nakita ko, hindi naman pwede masunog kasi ang laki ng kanyang kwan at green. Paano nakapunta yung apoy doon sa mansion niya, mahigit $100 million? At lahat ng mga kwan doon, yung mga nakalagay doon, sikat na mga artista, $50 million, $100 million, $42 million, at saka talagang makita mo yung nagngingit-ngit ang galit ng Diyos. Amen? Saan ka makita yung ipo-ipo na mismo ang may dala ng apoy? Yan ba yung magagawa ng tao? Ang Diyos, pag nagalit. No? Amen? Kaya nga ang the big one na inaasahan ng buong Pilipinas na pinakamalakas na lindol, hindi pa nangyayari sa Pilipinas dahil mahal na mahal ng Diyos ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino nagdadasal lagi. Amen? Yon. Yung the big one, pag nangyari yon, millions of people died. Thousands of building cracked down. Pero bakit? Everything is under control by the power of Yahweh El Shaddai. Maraming nagdadasal. Maraming nagmamahal sa Diyos. At ang kamalakas manalangin kay Yahweh, ang mga OFW katulad ninyo, na tuwing matulog kayo pagkagising, nagdadasal kayo para sa pamilya ninyo. At ilan ang OFW? 13 million around the world. Sipin mo yun? Wala namang inaasahan ng mga OFW, mga migrante, kundi magdasal. Amen? At ang lakas nyo magdasal. No? Ay, nako. Anong sinasabi ni San Pablo? Ulitin ko po yung binanggit natin. Sabi niya dito, sa verse 20, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. However, our citizens of heaven, hindi po tayo citizens of this earth. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Tayo ay mga heavenly citizen. Kami ay senior citizen na. Filipino citizen, senior citizen, at heavenly citizen. Amen po ba? Kung si Sister Cindy ay Hong Kong citizen, mayroon pang higit sa Hong Kong. Langit na tahanan, ito ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Sipin mo yun, no? Kaya
Ngayon kayo, ang akala nyo ang ating citizenship, itong mundong ito? No. Ha? Hindi. Hindi ito ang citizenship natin. May babasahin pa ako sa inyo dito na ikagigimbal ninyo. Ha? Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Basahin natin ang 1 John, unang Juan. Saan ba yung 1 John dito? Nauna kay Tiago, kay Santiago. Oops. Yan. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Do not love the world. Do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. Everything that belongs to the world, what the sinful self desire, what people see and want, and everything in the world, the people are so proud of none of this come from the Father. It all comes from the world. Pero itong verse 17, the world and everything in that people desire is passing away, but those who do the will of God live forever. No? Sa Tagalog, Bisayain ko pa ito eh. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangian sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Sa verse 17, mapaparam ang sanlibutan. Lahat ng kinaumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Yan ang pakamitiin natin. Ha? Yung nakikita na masusunog lahat yan. O, tingnan mo. Binigyan na ni Lord ng sample. Ha? Luxury house, ha? Luxury, lahat ng luxury sa mundo, nasusunog. Pero yung isang Kristiyano na nagdadasal, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. At natili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo, katahanan, ikaw ang aking Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sabi niya, Lord, pinagkatiwala ko sa iyo ang bahay ko. Hindi natupok. Ha? Lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa Diyos, hindi mawawala, hindi masusunog. Lahat ng bagay mapaparam sa mundong ito, pero ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi pababayaan ng Diyos, mga kapatid ko, sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen? In Christ's second coming, believers look forward. Look forward. Forward. Believers. 2 Peter 3, 11, 12, 13. Tingnan ninyo kung ano sinasabi dito sa 2 Peter. Mayroon pang kunti na lang. Kunti na lang. Ha? Okay. Ganito ang sinasabi. Sus, kinuha ko ang 2 Peter pala. 2 page lang ito. Kunti lang pala. 2 Peter 3, 11, 12. Oh, ito ang sinasabi niya. Dito tayo magtapos. Ang sabi dito, sa 3:11,
ganito ang pagkasabi. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili. At mamuhay ng, sabi dito, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Sa verse 12, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Ito yung araw ng Diyos, araw ng Kanyang pagbabalik. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagtupok. Araw ng pagtupok sa kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo sa mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Pag nakita na ninyo pumula ng langit, madidisalign na ang more than trillion sa galaxy. Kaya nga ang galaxy, trillion of ano yan eh. Pero hindi sila nagsasalpukan because everything is under control by God. Amen. No? Amen? Tapos gusto pa ni Elon Musk at saka ni Bill Gates lumipat sa ibang planeta. Huwag na silang magkuhan doon. Bakit? Sa Pilipinas, pag nagunaw ang mundong ito, bababa ang bagong langit. Bababa ang bagong lupa. Wow, sarap yan, Lord. Sarap, Lord. At sabi ni Lord, pinagharian ng katarungan. Wala nang naaapi sa mundo. Wala nang korupsyon. Wala na, ang katarungan ay mamamayani na sa mundong ito at mabubuhay tayo. Bababa ulit ang New Jerusalem, ang New Heaven. Bababa ulit yan. Huwag kayong aasa na ang mundong ito, pag nagunaw ito, paglilinis lang yon. Pero lahat ng mga chismoso, patay na lahat yon. Lahat ng mga masamang tao, mga kurap, patay na sila lahat. Lahat mamamatay na. Pero sabi ni Lord, ang inyong mga katawan, papalitan ko ng katawang hindi na mamamatay, katawang tumatagos na sa mga pader, yung resurrected Christ. Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi na tayo kakain. Bakit? Wala nang kamatayan ulit ang tao. Amen. Ang tao, Sister Cindy, babalik siya sa kanyang kabataan, 33 years old. Si Brother Duming babalik sa kanyang kakisigan. Kasi kung ano daw si Jesus, ang edad ni Jesus, ganun-ganon ang edad ng mga tao. Wow! Sabi niyo, wow! Wow. Ang mga balat na kulubot, uunat ulit. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen. Amen po ba? Aangkinin ko na yung pangako ni Lord. Sabi niya, Daniel 12:3, yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning siya na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Pag nakita nyo na parang general ako, marami kong star-star. Yan ang reward namin ni Brother Mike at lahat ng mga ngaral. Kaya yung mga nagsabi, brother, dahil sa iyo, ako'y nagbago. Yun. Kuha ko yan, reward yan. Lahat sa atin, lahat ng ginawa natin kabutihan, yung inakay natin sa Panginoon, reward sa iyo ni Lord yan, isang maningning star na nakakabit sa iyo. Amen? Amen. Okay, magsitayo na tayo. Tingnan mo sa iyong mga katabi, sabi mo sa iyong katabi,
ikaw ba'y makakasama ko hanggang sa dulo ng walang hanggan? Amen. Ayan. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa kanya, sister, I love you with the love of I the love you Lord. with the love of the Lord. Amen. Sino yung baguhan ngayon? Hindi aksidente yung pag-atin nyo dito. Kayo talaga. Ang nag-akay niyan ang malaking blessing at biyaya. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, Lord. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat Sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ano ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong Dalisay ang aking nais. likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. ano ko ay Papuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, likhain mo sa amin ang isang pusong tapat na sa'yo lamang nagmamahal. At ganoon din sa amin pong mga mahal sa buhay, kung paano ka nakilala namin, magpakilala ka rin sa kanila, Panginoon. Patunayan mo, Lord, na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. At pinangako po ninyo, isa lang ang manalig at sumampalataya. Sa isang sambahayan, ang buong sambahayan, ililigtas mo, Yahweh Shaddai. Panginoon, muli, narito ang aking mga kapatid. Nakataas po ang mga prayer request. Kayo po nakakaalam kung ano ang isinulat nila dyan dahil walang imposible, walang mahirap sa iyo. Lahat alam mo, Panginoon. Pagpalayan mo rin ang kanilang mga employer na hipuin sila, Panginoon, na itong Chinese New Year, mabigyan sila ng karapatang tumanggap ng biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Inaangkin na po namin ang lahat ng ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo.
Lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at atin pong dasalin ang Salmo 91, awit po ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luluguban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa anupamang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Hirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay silang magtataas. Di masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila.
patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.